Magandang araw guys! So for today's video guys, meron nga tayong good friend of mine na na-curious at napa-comment pa kung kami nga ba daw ng fiancé ko na hapon ay kasal na. So sasagutin po natin ang katanungan na iyon sa pamamagitan ng mini vlog na ito. So dito sa video guys, pinag-fill up ako ni fiancé ng mga documents kahit nasa bahay lang kami. So mostly si fiancé ang nag-fill up ng mga form namin kasi nga may mga kailangan i-translate into Japanese words. Especially yung mga documents ko ang need i-translate. So pagkatapos ko pumirma naman agad si fiancé. So, ganito pala pumirma yung mga Japanese guys. Gamit nila signature stamp. So, minsan lang sila gumagamit ng ballpen kapag ka pumipirma. So, pangalan nila na nakakanji ang nakamarka dyan sa mga stamp na yan guys. So, sa mga nakakaalala po, sa mga naunang video na in-upload ko, yun po yung mga time na pumunta ng Pinas si Hapon para makilala ang buong pamilya ko. So, bago po siya umuwi ng Japan, inaya niya na po ako magpakasal. So, nag-propose nga po siya sa akin sa harap ng pamilya ko. At nung ang sagot ko naman ay oo, pagbalik ni Hapon sa Japan ay agad-agad niyang inisikaso ang mga dokumento namin. At ayun, LDR kami ng mga ilang buwan. So sa mga naku-curious kung paano ginawa naming pag-asikaso at kung kanino kami lumapit o humingi ng tulong para ma-process yung mga documents ko. So ganito pala ginawa ng jowang Hapon ko guys. At dahil nga ang mga Japanese ay kilalang napaka-independent at medyo ma-privacy ng mga tao, kaya nag-decide na lang si jowa na mag-own research online. Ugali din kasi ng jowa ko guys na para bang sobrang ang saya-saya niya kapag ka nasolve niya yung mga pagsubok sa buhay na kami-kami lang. Lagi niya sinasabi na adventure daw. Para bang challenge siya kapag ka may ganitong instances siyang nai-encounter. So ayun nga guys, ang unang ginawa ng jowa ko ay nag-research daw siya sa online ng contact number ng mga company na siyang legal na nagpo-process ng mga documents for fiancé visa or for foreign marriage. So madaling salita ho, license agency ho yung nilapitan ni fiancé. So same lang din sa atin sa Pinas, may mga license agency din na nag-offer ng assistance para mag-process ng mga public or legal documents. Pero guys, medyo ingat lang tayo sa atin sa Pinas kasi minsan may mga lumalapit na mga nag-freelance na fixer kung tawagin. So sa atin sa Pinas, mahigpit ay pinagbabawal ang mga fixer. Kasi according daw sa batas ng Pilipinas, ito daw yung mga taong nag-e-expedite ng mga illegal na transaksyon para daw sa kanilang mga personal gain or interest. Kaya mahigpit na pinagbabawal sa Pinas ang fixer. Mahirap na ma-scam. So dito sa Japan, since complete permit at legal po yung mga company na nag-o-offer ng customer service assistance para mag-process ng mga kung anong-anong documents. Kaya kung unang ginawa ni fiancé, nag-email po siya sa isang company or agency para po makapag-inquire. At yun, agad-agad nag-response yung company, hiningian siya ng permission kung pwede ba kako daw siyang tawagan para makapagbigay ng advice at instructions sa kung anong mga dapat naming gawin at kung anong mga dokumento ang dapat naming ihanda ni Japanese fiancé. So sa Japan agency company ho na yun, ay nagbayad ho si fiancé ng 36 kalapad po. So, yung 36 kalapad po na yun, ay bayad po yun sa process po ng documents ko para ma-invite ako ni fiancé dito sa Japan. For fiancé visa po yun. Kasali na din po sa 36 kalapad na yun, ang bayad ni fiancé para sa pag-process ng mga documents namin for filing a foreign marriage. So, habang nasa Pinas pa po ako, in-instruct ko ako ng company na maghanda ng mga dokumento katulad na lang ng birth certificate ko, school transcript of records, especially ho sino-marko or certificate of no marriage. So guys, napaka-importante po na yung mga documents na nabanggit ko ay dapat naka-sealed or naka-stamp or naka-attach na po siya sa apostille. So para anong purpose daw po yung apostille? So yung mga documents po na naka-apostille na, yun po yung nagpapatunay na legal at authenticated na yung mga documents na gagamitin mo sa ibang bansa. So dati po talaga hindi po apostille ang tawag sa pag-authenticate or pag-legalize ng mga public documents. So dati po ang apostille, ito po ay commonly known or tinatawag na red ribbon. Hindi po red ribbon na cake, kundi red ribbon po na ang meaning ay for documents authentication. Pero ngayon tinatawag na ho talaga siyang apostille. Na iba na po yung term. So guys, yung mga magtatanong kung saan po magpapa-authenticate ng mga documents. So sa DFA po guys, or Department of Foreign Affairs. So while nasa Pinas ako guys at pinaprocess yung mga documents ko, ay ipinadala na rin sa akin sa Pinas yung mga documents ni fiancé galing Japan na papatunay na si fiancé yung magi-invite or guarantor ko papunta ng Japan. So nung time na na-receive ko na yung mga documents ni Japanese fiancé at nahanda na rin yung mga documents ko, ay dali-dali na akong pumunta sa isang travel agency sa Pilipinas at para makapag-apply na ng travel visa. So medyo nakakakaba guys kasi nagantay ako ng 10 or 2 weeks para malaman kung approve or denied ba yung travel visa ko papuntang Japan. Kasi guys, sa totoo lang, ang dami talagang nade-deny ng mga visa.
Kaya guys, yun din yung ipinagdasal o hiningi kong sign sa Panginoon kung talagang para kami sa isa't isa ni fiancé. Sa awa at will ni Lord, na-approve nga yung visa ko papunta ng Japan. So advice ko lang ho sa inyo guys, lalong-lalo na ho sa mga may kapareho ko pong sitwasyon. Yung mga ini-invite din ho ng mga foreign fiancé nila papuntang ibang bansa. Advice ko lang ho na pagtibayin nyo ho talaga yung sarili ninyo. Dapat ho parehas kayo ng fiancé nyo na ready sa kung ano mang mga pwedeng mangyari habang LDR kayo kasi pinoprocess yung papers nyo. Yung tipong ready talaga, hindi lang financially kundi emotionally din. Kasi po hindi magiging madali yung mga pagdadaanan nyo, lalong-lalo na pag magpo-process ng mga documents. Lalong-lalo na ho sa atin sa Pinas, alam ho natin yan, hindi madali magproseso ng mga dokumento. Naku, talagang mapapaiyak ka na lang. Talamak ho sa atin yung pagkakamali ng mga spelling sa documents. I-double check nyo ho talaga yan para iwas po sa gastos. At para hindi rin masayang yung effort mo. At magbaon ka rin ng mahabang pasensya kasi alam naman natin na may mahabang pila talaga sa Pinas kapag ka nagpo-process ng mga papers. Tsaka nga pala guys, dun sa 36 kalapad na binayaran ni fiancé para sa process ng documents namin, hindi pa po kasali dun yung pagbayad sa mga city hall, pamasay at accommodation namin papunta ng Philippine Consulate. Labas pa po yun, kaya talagang sinasabi ko dapat financially or emotionally prepared po kayo. Tsaka nga pala guys, yung documents ni fiancé galing Japan, ipinadala niya ng Pinas. Isa din po yun sa dapat na pakakaingatan kasi yun po yung hahanapin ng mga taga-immigration kapag paalis na po kayo papuntang ibang bansa. Huwag po kalimutan mag-sign up ng e-travel para hindi po sumabit sa immigration. So bilang travel visa po ang meron kayo para ma-invite kayo ng fiancé ninyo papuntang ibang bansa, napaka-importante ho na naka-indicate sa e-travel ninyo kung kailan po yung exact date ng ticket ninyo pauwi o pabalik ng Pilipinas. So isa po to sa mga pinagdaanan ko kaya po natingga ako ng mga ilang oras sa immigration. Kasi nga hindi na ako pinaghanda ni fiancé ng ticket pauwi ng Pilipinas kasi balak niya nang magpakasal kami sa Japan habang nakabakasyon ako as fiancé visa. Kaya ayun talagang hinarang ako ng mga taga-immigration bakit daw wala pa yung e-travel ko, bakit daw hindi naka-indicate sa e-travel ko kung kailan ako uuwi o babalik ng Pilipinas. So sobrang kabado ko ng mga oras na yun kasi ilang minuto na lang paalis na yung eroplano na sasakyan ko papuntang Japan. Kaya ang laking pasalamat ko sa mga pinsan ko kasi buti na lang talaga andyan sila, tinulungan nila ako agad na ma-book ng ticket. Tsaka nga po pala, dun sa documents na pinadala ng fiancé ninyo, dapat ho naka-attach sa mga documents na yun yung proof of pictures and proof of conversations ninyo ni fiancé na totoong magkarelasyon talaga kayo. Kaya nung bumisita si fiancé ng Pinas, panay picture talaga kami halos araw-araw. Yung tipong konting kibot lang document agad ng picture. Kasi guys, doon din nila ibibase kung anong petsa ng picture at videos na magkasama kayo ng jowa or fiancé ninyo. Kaya yun, sa sobrang dami kong naipong proof, ginawa ko na lang vlog. So ulit, sa mga nagtatanong at na-curious kung kasal na ba kami ni fiancé, yes po, opo, kasal na po kami sa civil. Minabuti ho ni asawa nga po na maikasal kami kaagad sa civil para po yung dati kong fiancé or travel visa na tumatagal lang ng 3 to 6 months na pagstay sa Japan ay mapalitan na kaagad ng spouse or wife visa. So yung plano ho ni asawa nga po na mag-church wedding daw ho kami sa Pinas kasama yung buo kong pamilya, yun po yung pinagsisikapan at pinag-iipunan namin sa ngayon. So God willing, naway may sa katuparan na namin lahat yan para makapag-proceed na din kami doon sa mga ibang goals pa namin mag-asawa. So yun lang guys, hanggang dito na lang muna. Naway marami kayong natutunan sa video namin. Naway informative yung videong ginawa ko. Lalong-lalo na para sa may mga foreign fiancé dyan na nagbabalak palang mag-process ng mga papers nila. See you on my next vlog guys. Jane!